Sa kalaunan ay kumalat ang apoy sa loob ng tren. Nang makitang backseat na nasusunog at kumakalat ang apoy, patungo sa kanya, tumingin si Eliza sa paligid ng tren, sa bubong, sa bintana upang makita kung paano siya makakatakas. Ngunit lahat sila ay nasusunog ng husto sa apoy. Pagkatapos ay nagsimula siyang isipin kung masunog siya sa apoy, ang kanyang puso ay naninikip sa sakit. Ang apoy ay mabilis na kumalat at siya ay pumikit na lamang. Ang pag-alaala kung paano niya ipinanganak ang kanyang 6 na anak ay biglang pumuno sa kanyang memorya at ang pag-iisip ay hindi na siya makikita ng mga batay nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Biglang nabawasan ng malakas na ingay ng apoy na kanyang naririnig at minulat niya ang kanyang mga mata at nakita niya si Tyrone na nakatayo sa kanyang harapan. Gayunpaman, naapulan ang apoy. Ilang bahagi lamang ng tren ang nasusunog pa rin. Maliban na lang kung handa ka ng mamatay, huwag mo na akong suwayin. Sumunod ka sa akin. Hiling niya at lumingon siya. Agad na sinundan siya ni Eliza at nakita niya ang maraming pasaherong nakamasid mula sa malayo. Walang nangahas na makialam sa personal na business ni Tyrone. Maliban kung syempre, ang tao ay naghahanap ng mas madaling paraan na hantong sa kamatayan. Nang makalabas sila ng tren, mabilis na nagtanong si Eliza. Nasaan ang mga bata? Ito ay dahil hindi niya makita ang sino man sa mga bata sa paligid. Pumunta na sila sa nanay nila. Hinihiling ko na sabihin mo sa akin kung bakit sinusubukan mong tumakas kasama ang mga anak ng iba. Baka pwede kong bawasan ang parusa mo. Tanong niya, pareho silang nakatayo sa tabi ng kanyang Bentley habang naka-alertong maraming bantay ni Tyrone. Hindi alam ni Eliza kung anong paliwanag ang ibibigay tungkol doon. Hanggang kailan niya itatago sa kanya ang kanyang mga anak. Ramdam pa rin ng kanyang katawan ang sakit na bunga ng init na ramdaman niya sa loob ng nasusunog na tren. Pagod ang kanyang puso at nagsisisi siya sa unang araw na nakilala niya ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Mas maganda sana kung manatili siya sa malayong lugar. Ngumisi siya kaysa sagutin ang tanong ng lalaki. Kung papatayin mo ko balang araw, bakit hindi mo gawin yun ngayon? Hindi kita papatayin hanggat nabubuhay ang nanay ko. Pero umasa kang doon ka dadaretso. Mapalin lang kang babae at hindi ka totoo. Sa susunod na aalis ka sa mansyon na ito, sisiguraduhin kong mawawala ka ng bahagi ng iyong katawan bago ka maihatid pabalik sa mansyon. Saan mo rin dadalhin ng mga anak ni Belinda? Babae, kapag tumanggi kang sagutin ako, ipapahiya kita sa harap ng lahat ng mga taong ito. Subukan mo ako. Napakalakas ng boses niya. Paano magiging ganito kawalang puso ang isang lalaki? Dahil lang ba sa pagkamatay ng kanyang asawa o may iba pang dahilan sa likod nito? Napagkasunduan namin ni Belinda na magbabakasyon kami ng mga bata. Sabi niya, madali para sa akin na sabihin na nagsisinungaling ka. Nagsumbong si Belinda sa akin nung sinusubukan mong tumakas kasama ang mga anak niya. Pumasok ka na sa kotse. Sinabi sa kanya ni Belinda yon? Napaisip si Eliza habang walang magawang pumasok sa backseat ng sasakyan. Tatanungin niya si Belinda kapag uwi niya. Bakit naman siya lolokohin ni Belinda kung alam niyang palihim siyang tumatakas? Naramdaman na niya na aminin na kanya ang mga bata at pagkatapos ay harapin ang kahihinatnan, ngunit ayaw niyang kumilos nang hindi nakakasiguro. Ilang segundo, pagkatapos umupo si Tyrone sa tabi niya, nagsimulang umandar ang mga escort at mga sasakyan. Ang partition ay binaba bago pa man makapag-utos si Tyrone. Nang makita siya ay mag-isa sa backseat kasama ang Diablo, pinagdikit niyang kanyang mga paa at ibinaba ng konti ang kanyang ulo. Hahayaan kitang magdusa ng husto sa loob ng maraming araw kung hindi mo sinabi sa akin ang iyong pangunahing layunin sa pagnanakaw ng mga anak ng ibang tao. Naisip mo ba kung bakit kamukha mo ang 6 na bata? Napatingin siya sa matipuno ngunit gwapong mukha nito at nagtanong. Lalo na yung mga lalaki. Sobrang kamukha niya. Natahimik siya saglit at saka sumagot. Ano bang pakialam mo doon? Naisip niya na kamukha niya mga bata dahil kadugo niyang pamilya ni Belinda. Pinayuhan din siya ng doktor na posibleng magkamukhang kamag-anak ang isang bata. Kaya hindi na niya inistorbong sarili kung bakit kamukha niya mga bata. Pero bakit siya nagtanong? Totoo, wala akong dapat pakialam doon. Masakit nang ngumiti si Eliza at nilayong mukha sa kanya. Iniisip niya kung ano ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niya anak niya ang 6 na bata. Ang tanging nakakapagpagaan ng loob niya sa ngayon ay ang pagiging mabait niya sa mga bata dahil naging malupit lang ito sa kanya.
Sagutin mong tanong ko. Tanong niya. Totoong nakalimutan ni Alyssa ang tanong nito at kagad na sinimulan itong pag-isipan sa utak niya. Bago pa niya maalala, naramdaman niya ang kamay nito sa palda niya. Sumulyap ito sa kanya at bumalik sa palda na suot niya. Dahan-dahan niyang inila ang palda habang dumampi ang palad niya sa balat ng palad niya. Gusto niyang isara ang kanyang hita, ngunit pilit itong pinaghihiwalay ng malaking palad ng asawa. Inabot nitong kanyang underwear at muntik niya siyang mapaungol, ngunit mabilis itong napigilan. Tignan mo ako, utos niya. Tinignan siya ni Alyssa sa mukha. Huwag mong alisin ang mukha mo sa akin o itatapon kita sa kotseng ito. Banta niya. Hindi niya napigilan ang halinghing at bakas sa mukha nitong pananabik. Dahan-dahan niyang binawi ang kamay niya at umayos ng upo. Bakas sa mukha ni Alyssa ang pagkadismaya na parang nagtatanong kung bakit siya tumigil. Hindi na muling umimik si Tyrone bagkus na natiling tahimik na nakaupo sa sasakyan. Mahigpit na pinagdikit ni Alyssa ang kanyang dalawang hita na parabang natatakot na baka pumasok muli ang mga kamay nito sa loob. Makalipas ang ilang minuto, huminto ang mga sasakyan sa garahe ng mansyon. Agad na binuksan ang pinto para sa dalawa at lumabas sila. Naglakad sina Tyrone at Alyssa sa loob ng mansyon. Tinawag ni Tyrone ang isa sa mga kasambahay sa oras na nakatayo sila ni Alyssa sa gitnang sala. Tawagin mo si Ninang Belinda na pumunta dito. Hiling niya at sabay sila na umalis ng kasambahay. Nagsimulang lumapit si Belinda kay Tyrone at Alyssa. Nakasuot siya ng puting nightrobe at tsinelas. Ma, hey anak ko. Nakangiting bati ni Belinda sa tumingin kay Alyssa. Hi Alyssa. Hi tita. Sabi ko naman sa'yo, aalis ako kasamang mga bata, hindi ba? Tanong ni Alyssa at ang kalmadong mukha ni Belinda ay sumimangot. Kailan yon? Tanong niya na may nag-iisip na itsura. Alyssa, lumapit siya sa kanya't nilagay ang kanang kamay sa kanyang balikat. Hindi mo kailangang magsinungaling. Nakita talaga kita noong sinubukan mong tumakas kasama ang 6 na anak ko. Kailangan kong isumbong ito kaagad kay Tyrone para tulungan ako. Kung hahamunin kita, natatakot ako na baka masaktan mo ako at lumayo ka pa kasama ang mga anak ko. Alyssa, ipinanganak ko itong 6 na bata sa aking pagtanda. Bakit mo sila sinusubukang nakawin sa akin? Sigaw ni Belinda. Sobrang nagulat si Alyssa. Kinurot niyang sarili para masiguradong hindi siya nananaginip. Tita, tawag ni Alyssa na nagtataka kung bakit siya nagkakaganyan. Sinusubukan ba niyang protektahan siya o ano? Hindi ito mukhang proteksyon. Parang sinusubukan niyang gawin na mas masama pa siya sa harap ni Tyrone. Pinaiyak mo pa ang ninang ko. Naikuyom ni Tyrone ang kamao sa galit. Mabilis na hinawakan ni Belinda ang kanyang malaking palad. Huwag mo siyang sasaktan. Sigurado kung hindi na niya gagawin iyon. Napaluha si Belinda at saka sinulapan si Alyssa ng masama. Masaya ako na naibalik ang mga anak ko. Kailangan ko muna magbigay ng oras sa kanila. Tumalikod siya at naglakad palayo. Buong buo na bumaling si Tyrone kay Alyssa at sinabing, hindi ba sinabi mong gusto mong sabihin niya sa harap mo na pinayagan ka niya na dalhin ang mga anak niya? Ginawa na niya at hindi ka makapagsalita. Sabihin mo na sa akin ang iyong layunin. Nang plano mo na makalayo ang mga bata o hayaan kitang gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa bilangguan para sa tangkang pagkidnap. Banta niya. Nagalit si Alyssa sa inasal ni Belinda. Hindi man lang siyang nagtangkang magnakaw ng mga bata. Si Belinda na ngayon ang sumusubok na nakawin ang kanyang mga anak mula sa kanya. Akin ang mga bata, ipinahayag niya. Wala na siyang pakialam sa kakahinatnan. Ngumisi si Tyrone. Anong sabi mo? Akin ang 6 na bata. Deklara niya ngunit naniniwala si Tyrone na siya ay baliw. Malaki ang tiwala niya sa kanyang ninang ngunit wala siyang tiwala kay Alyssa. Napagtanto niya ito bilang isang babaeng malandi. Ang mapanlinlang na babae at isa na gagawin ng lahat para makuha ang gusto niya, gaya ng pakipag-ugnayan sa kanyang ina para pakasalan siya. Mukhang nakalimutan mo na hindi ka makakapagbigay ng anak para sa iyong dating asawa. Sa loob ng 3 taong ikinasal kayo. Ngunit ngayon, inaangkin mo ng mga bata ay sayo, sabi ni Tyrone. May naisip ka pa bang mas magandang kasinungalingan? May mga ugat na nakikita sa kanyang noo, bunga ng kanyang galit. Naniniwala siya na kailangan niyang turuan ng babaeng ito ng leksyon. Isang leksyon na hindi na makakapagpaisip sa kanya na tumakas kasama ng mga anak ng iba. Akin na mga bata, wala na akong dahilan para magsinungaling pa, sabi ni Alyssa.
Hindi niya alam kung paano ipagtatanggol ang sarili at nakaramdam siya ng katangahan sa sinabi nito. Ngunit mabilis niyang idinagdag. Maaari mong tanungin ng iyong ina. Sabay kami nagplano nito. Bigla niyang hinawakan ng pulso nito at dinala sa likod bahay, ng bahay kung saan may pool. Marunong ka bang lumangoy? Tanong niya pagkaharap sa pool. Huwag mo na akong parusahan ulit. Isa lang akong babaeng hindi kasing lakas ng katawan mo. Hindi ko sinusubukang tumakas kasamang mga anak ng iba. Ang mga bata ay akin at sariling dugo. Ang ginagawa ko lang ay takasan ka sa lahat ng iniisip mo tungkol sa akin at masakit na hindi ka nagtiwala sa akin. Binuhat niya ito tinapon sa loob ng pool. Marunong lumangoy si Alyssa ngunit hindi ganun kahusay. Nagsimula siyang magpumiglas na lumutang ang kanyang ulo. Ang sahig ng swimming pool ay madulas at bagamat may isang lugar sa pool kung saan siya ay maaring tumayo at ang kanyang ulo ay madaling lumutang sa tubig. Siya ay tinapon sa kung saan kailangan niyang maging sanay sa paglangoy upang ang kanyang ulo ay manatiling nakalutang. Nang maipalutang niya ang kanyang ulo sa tubig, tumingin siya sa ama ng kanyang mga anak at tumulong luha sa kanyang mukha. Siguro dapat ay sinabi na lang niya sa kanya mula sa unang araw na nakilala niya ito na meron siyang 6 na anak para sa kanya. Baka hindi na niya ito kailangang parusahan ng ganito. Baka hindi niya sasaktan ng ina ng kanyang mga anak. Sino ang nakakaalam? Pero ngayon niya lang nasabi. Oo, late na. Inaangkin na ng masamang matandang babae ang 6 na anak. Handa siyang ipaglaban ng lahat para maniwala siya na kanyang mga anak. Hindi na siya mabubuhay at hahayaan ng ibang taong angkinin ang mga anak niya. Siya ay nagtrabaho na mag-isa kasama ang 6 na anak sa loob ng 6 na taon. Nagdurusa para kumita at palakihin sila ng maayos at tinitiyak na hindi sila magkukulang sa anumang bagay ngunit may isang tao na nag-iisip niyang bigla siya ang magiging ina ng mga anak ko. Hindi kailanman mangyayari yon. Nang may luha sa kanyang muka at ang kanyang mga paa ay gumagalaw ng husto sa tubig para lang manatiling nakalutang, siya ay nakiusap. Pakiusap, hayaan mo ko makaalis dito. Hindi, hanggang sasabihin mo sa akin kung bakit sinusubukan mo tumakas kasama ang mga anak ng iba. Mukhang siyang taong hindi pa handang magbago ng isip. Nangihina ng mga paa ni Alyssa. Hanggang kailan niya ipagpapatuloy ang pagpaspas ng mga paa niya sa kadahilan ng hindi siya gaano sanay pagdating sa paglangoy. Kailangan kong mabuhay para sa mga anak ko, sabi niya at lumubog sa ilalim na tubig, saglit dahil sumasakit ang ulo niya. Pagkatapos ay umahon siya kaagad. Basa ang buhok niya at may tubig ang mukha niya. Malamig ang tubig at sobrang lamig na ng pakiramdam niya. Ilang minuto lang ang nakalipas ay pinainit siya nito sa matinding init, ngunit ngayon ay nilalamig na siya. Ngunit kailangan niyang manatiling buhay dahil sa kanyang mga anak. Pakiusap, taimtim niyang pakiusap. Nangangalit ang kanyang mga ngipin at nakaramdam ng matinding sipon ng kanyang dibdib. Magsabi ka ng totoo. Sinabi ko na sa iyo ang totoo. Akin ang mga bata, tinatakasan lang kita, sabi niya. Nanatiling nakatayo si Tyrone sa kanyang harapan. Pinagmamasdan niya ang babae na taimtim na nagpupumilit habang buhay. Halos malamig ng kanyang mga paa at halos hindi na niya ito maiapak. Pakiramdam niya ay bumigat ang kanyang katawan at imposibleng manatiling nakalutang pa siya. Mga anak ko, bulong niya habang ang mainit na luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Kahit pakiramdam niya, nalulunod ang katawan niya. Lumubog ang kanyang ulo sa tubig at hindi na siya makahinga. Hirap na hirap siyang huminga at pilit na pinipilit na manatiling buhay. Napapikit sandali si Tyrone na parang may iniisip. Sumisid siya sa tubig at binuhat siya palabas. Nang makalabas na sila ng pool, nakapagsalita si Alyssa. Hinayaan mo na lang sana akong mamatay. Bagamat hindi siya handang mamatay, kailangan lang niya sabihin ito dahil sa galit. Pumikit ang mga mata niya matapos sabihin ang mga katagang ito at nawalan siya ng malay. Binuhat siya ni Tyrone na naka-bridal style patungo sa kwarto niya. Habang papunta doon, nakita siya ni Belinda at nakasimangot siya. Naiinis siyang makita na karga-karga siya nito. Si Belinda ay may sama ng loob kay Alyssa na kahit si Alyssa ay walang alam. Hanggat mananatili ako dito, sisiguraduhin kong galit siya sa'yo hanggang sa hindi na niya kakayaning mabuhay ka. Ang kamatayan mo ang tanging magpapalubag sa galit niya sa iyo. Bulong ni Belinda, tinutukoy ay si Alyssa. Nauna si Tyrone at nilagay si Alyssa sa isang mainit na bathtub. Sinigurado niyang nakapatong ng maayos ang ulo nito sa headrest.
ng bathtub. Hinubaran niya ito dahil magulo ang damit nito. Tinanggal niya ang kanyang pantalon at ang kanyang bratin. Pagkatapos iniwan ang kanyang katawan upang magpainit sa bathtub. Sumandal siya sa dingding ng banyo at pinagmasdan siya na may blankong tingin sa muka. Binuhat siya ni Tyrone mula sa bathtub at nauna itong inihiga sa kama. Pinatong niya ang palad nito sa ulo nito para suriin ang temperatura at saka tinakpan ang hubad na katawan ng duvet. Saglit niyang pinagmasdan ang mukha nito bago lumabas ng kwarto. Nang makarating siya sa kanyang silid, umupo siya at pinalibutan ng mga bata. Bakit ang babaeng yun ay magsasabi ng mga bata ay kanya? Sinubukan niyang humiga sa kama para makatulog pero hindi niya magawa. Pagkatapos tumayo siya mula sa kama at pumunta upang pumili ng isang album na naglalaman ng mga larawan ng kanyang yumaong asawa. Sinimulan niyang i-flip ang mga pahina ng album. Ikaw! Duro ng puso niyang bulong habang hinahanap ang larawan ng yumaong asawa. Dapat ay buhay ka pa nang mabunyag ang sekretong tungkol sa iyo. Sa huli ay sinara niya ang album at binagsak ito. Buong gabi hindi siya makatulog. Madaling araw pa lang ay nagbihis na siya at dumiretso sa kwarto ni Belinda. Binati niya at hiniling na gusto niyang makasama ang mga bata na sinang-ayon na naman ni Belinda. Pinatuloy niya ang 6 na bata sa kanyang silid. Nakaramdam siya ng ginhawa sa mga bata sa paligid niya. Tito, hindi mo naman sinaktan si Eliza kahapon, hindi ba? Tanong ni Zachary. Lahat sila ay nag-aalala kay Eliza. Hindi na nila ito nakita pagkaalis ng tren. Papuntang mansyon hanggang ngayon. Wala kayong dapat ipag-alala. Ayaw niya magsinungaling kaya pilit niyang pinutol ang mga salita niya. Sinasaktan siya, yun ang totoo at muntik na siyang mamatay. Gusto niyang bigyan siya ng near-death experience. Bumuhos ang luha sa mukha ni Aurora. Sa sagot ni Tyrone. Masasabi niyang sinasaktan si Eliza. Hindi siya maingay habang umiiyak. Tahimik lang siyang humihikbi na parang matanda. Aurora, tawag ni Tyrone. Na makita siyang umiiyak ay nasaktan siya at hindi niya talaga masabi kung bakit eksakto. Hinawakan niyang maliit niyang kamay at binuhat sa kaniyakap. Aurora, bakit ka umiiyak? Nang makitang natitirang 5 bata ang kanilang kapatid na babaeng umiiyak, lahat sila ay nagsimulang umiyak. Pakiramdam ni Tyrone ay nasaktan niyang maliliit na ito. I'm so sorry, please tahan na, sabi ni Tyrone ngunit walang tigil sa pag-iyak ang mga bata. Pwede mo bang sabihin kung sinong nanakit sa'yo? I promise na harapin kong taong yun. Ani Tyrone. Ikaw ang nanakit sa amin sa pananakit mo kay Eliza, sabi ni Amethyst. Bakit mas nag-aalala ang mga batang ito kay Eliza? Pwede ko bang malaman bakit nag-aalala kayo kay Eliza? Hindi naman siyang mami niyo. Ani Tyrone, binalaan ni na Eliza at Belindang mga bata na sumang-ayon sa sinumang magtatanong sa kanila tungkol sa kung sino ang kanilang ina. Na laging sabihin na si Belinda ang kanilang ina at maaari lamang nilang tukuyin si Eliza bilang tiyahin. Nagkatinginan ng mga bata na tutuksong sabihin ng totoo ngunit lahat sila'y natatakot sa kakahinatnan. Tita namin siya at mahal namin siya. Ayaw namin siyang nasasaktan, sabi ni Athena na nakaawang pa rin ang mukha. Naghinala kaagad si Tyrone na may nangyaring kakaiba dito. Bakit si Eliza ang tinutukoy nilang tiyahin? Hindi naman siya kamag-anak sa pamilya ni Tyrone. Tita ang tawag nila. Sinaktan mo siya hindi ba? Huwag kang magsinungaling, tanong ni Zachary. Bumuntong hininga si Tyrone at sumagot. Oo, pero hindi ko alam na sobrang mahalaga siya sa inyo. Napakasama ng pakiramdam ng mga bata matapos marinig ang sinabi ni Tyrone. Nalaglag ang kanilang puso sa kalungkutan at ang malungkot na ekspresyon sa kanilang mukha ay napakaliwanag. Humingi ng paumanhin si Tyrone sa 6 na mga bata. Ngunit may malungkot pa rin silang ekspresyon. Nag-isip siya kung anong maaari niyang gawin upang mapasaya muli ang maliliit at pagkatapos ay sinabing, babawi ako sa kanya. Paano? Tanong agad ni Aurora tapos siyang magsalita. Ang natitirang 5 bata ay tumingin kay Tyrone at mausisang naghihintay sa kanyang tugon. Maaring hilingin ng tiyahin niyo ang anumang gusto niya at pagbibigyan kong kanyang kahilingan, sabi ni Tyrone. Kung ganon, dali mo siya dito at sabihin sa kanya yon, sabi ni Ezekiel. Sumenya si Tyrone para komportable ang mga bata at saka sinabi sa kanila, babalik ako, okay? Nang makitang tumango silang lahat bilang tugon, maringal siyang naglakad palayo. Naglakad siya papunta sa kwarto ni Eliza at pagdating doon, kumatok siya sa pinto. Biglang pumihit ang knob ng pinto at bumigay ang pinto. Tumayo si Eliza sa harapan niya. Nakasuot ng maikling berdeng damit. Sundan mo ko,
Simpleng sabi niya at tumalikod. Sinundan siya ni Alyssa. Ang pagsuway sa kanya ay hayaan lamang niyang bigyan siya ng isa pang near-death experience at hindi siya handang maranasan yon. Nang makapasok sila sa kanyang silid, labis na kaligayahan ang naramdaman ni Alyssa nang makitang nakaupo ang kanyang 6 na anak. Hindi napigilan ng 6 na bata ang kanilang kagalakan at tumakbo palapit sa kanya. Niyakap niya mga ito na halos tumulong mga luha sa kanyang mukha. Para bang nakikita niya mga nawawala niyang anak. Hindi niya alam na ang pagpunta sa North Hill at pakipagkita kay Tyrone ay magiging komplikadong kanyang buhay. Kung alam niya na natili sana siyang pabalik sa South Hill, sinimulan ni Alyssa ang suriin ang mukha ng kanyang mga anak na sunod-sunod upang masiguradong ayos lang sila. Pinunasan ni Aurora ang kanyang pisngi na may nagniningning na tingin at sinabing, "We miss you, Alyssa." Ilang oras na lang ang lumipas na umalis sila pero na-miss na siya ng kanyang mga anak. Na-miss niya rin sila. Papasok na sana siya sa kwarto ni Belinda nang sumulpot si Tyrone. "Nagtapat sa amin si titong sinaktan kanya kahapon," sabi ni Zoren at nilingon siya ni Alyssa at napabuntong hininga. Nagpatuloy si Zoren. "Babawi na lang daw siya kaya pwede ka na daw humingi ng kahit na anong gusto mo." Agad na bumulong si Athena sa tenga ni Alyssa. "Bakit hindi mo hilingin na umalis tayo sa lugar na to?" Hindi rin nagustuhan ng mga batang lugar dahil hindi nila madalas makita si Alyssa. Hindi tulad noong nasa South Hill sila. Si Alyssa na tumungo para lang mapantayan ang taas ng mga bata ay diretsong sabi kay Tyrone. "Pwede kong hilingin ng kahit na ano, hindi ba?" "Oo," diretsong sagot ni Tyrone. Pinandilatan pa siya nito. Ginagawa lang niya ito para sa mga bata. Niinis sa kanyang babaeng nasa harapan niya. Pero hindi niya alam kung bakit sobrang halaga niya sa mga bata. Bago siya makapagsalita, nahulaan ni Tyrone kung anong maaring gusto niyang itanong at pagkatapos ay sinabing, "Hindi ako papayag na umalis ka sa mansyong na ito kasamang mga bata dahil hindi mo sila anak. Hayaan mo ko maging yaya nila. Bigyan mo ko ng pagkakataon na alagaan sila dahil hindi siya makaalis sa lugar na to. Dapat kahit papaano makakasama niyang mga bata." Naisip ni Tyrone kung bakit siya magtatanong ng ganyan, pero pinagbigyan naman niya ang hinihiling niya. "Sige." "Salamat," sabi ni Alyssa. "Masaya ka na ba ngayon?" Tanong ni Tyrone sa mga bata, partikular na nakatingin kay Aurora. Ngunit wala pa ring masayang ekspresyon ng bata. "Pwede ba kayong sumama sa akin na mag-shopping? Bibilin ko ng kahit na anong gusto niyo," sabi niya. "Bibili ka rin ba para kay Alyssa?" Tanong ni Athena. Matanda na siya, kaya niyang bilhin ng mag-isa ang lahat ng gusto niya. Ani Tyrone, hindi niya nagustuhan ang katotohanan na si Alyssa ay nananatili sa kanyang silid. Kailangan lang niyang magparaya dahil sa mga bata. "Kailangan mong bumili ng bagay para sa kanya kung kailangan mong bumili kahit anong bagay para sa amin," sabi ni Amethyst. Sumulyap si Tyrone sa kanya at napabuntong hininga. Umiwas siya ng tingin saglit at saka sinabi sa mga bata, "Okay, bibili din ako para sa kanya." Sinabi niya kay Alyssa, "Dahil yaya ka nila ngayon, dapat ka magpaligo sa kanila at magbihis para sa pamamasyal." "Sige," sabi ni Alyssa at lumabas kasamang 6 na bata. Habang naglalakad sila papunta sa kwarto ni Belinda, nagtanong si Zachary, "Gusto niya tayo? Bakit hindi mo nalang sabihin sa kanya na ikaw ang mommy namin?" "Sasabihin ko sa kanya sa tamang panahon," sagot ni Alyssa. Pagsinungaling niya. Nang lumabas silang lahat sa kwarto ni Belinda, napakunot ang noo ni Alyssa kay Belinda sa pag-iisip sa ginawa niya kahapon. "Pwede na kayong lahat sa banyo, sasamahan na kita," sabi niya at pinagmasdan ng 6 na batang naglalakad papunta sa banyo. Hinarap niya si Belinda. "Paano mo masasabing ikaw ang ina ng aking mga anak? Nagsinungaling ka pa sa akin. Hindi ko alam na ganito ka pala." Napangiti si Belinda. Pinaniwalaan ni Tyrone ang bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Kaya naging madali para sa kanyang maniwala sa akin noong sinabi kong akin ang mga bata at kahit na anong pilit mong ipakita sa kanya na sa iyo ang mga bata. Ang totoo, hindi kanya pinagkakatiwalaan at hindi niya gagawin. Bakit kinagtatanim ng sama ng loob sa akin? May nagawa ba akong mali sa'yo?" Hindi maalala ni Alyssa na nagkaroon sila ng away ngayon. Ay para siyang may sama ng loob sa kanya. Dahan-dahang umupo si Belinda sa kama at mariing sinabi, "Ayokong malaman ni Tyrone na sa'yo ang mga bata. At sa kanya sila, hindi ako masaya sa pagsasama niyong dalawa. Alam kong gusto mong umalis at tumakas ngunit hindi ka pinayagan ni Tyrone na umalis dahil sa kanyang ina." Dagdag pa ni Belinda, "Mananatili ka dito at titiisin mong sakit na idinulot niya sa'yo. Pagkatapos mamatay ang kapatid kong kambal,
Maaari kang umalis kasamang mga bata. Eliza smirk. Hindi madaling tiisin ang sakit kasama siya at ayoko na umarte ka bilang ina ng mga anak ko. Ina nila ako at sa totoo lang, hindi na kita kailangan. Sinusubukan ko maging mabait dito pero pinipilit mo lang ako dahil gusto ko maging masaya ang nanay ni Tyrone. Hindi ka papaniwalaan ni Tyrone. Kaya sumuko ka na, tumayo si Belinda. Sige na. Bago pa siya makahakbang, bumukas ang pinto't napalingon ng dalawang babae sa silid at nakita si Tyrone. Ano ang gagawin ni Eliza ngayong lumabas ang tunay na kuling ni Belinda? Narinig kaya ni Tyrone ang naging usapan ng dalawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.